pagpanaw ng isang anak, ang magulang ang higit na apektado. Gaya ng sinapit ng TV host na si Tony Rose Gaida nang mamatay ang bunsong anak noong nakaraang buwan lamang. Ito yung kwarto ni James. Yan. Tapos ito, nagbe-bass guitar siya. Mahilig siya sa music. Lahat ng mga nandito, puro Holy Bible. Yan, wala yung ginawa kundi magbasa ng Bible. Ngunit hindi lang sa mga bagay na ito buhay ang alaala ni James. Yung sa iBank, yung binigay sa kanya yung dinonate niya yung mata niya, ito certificate niya. Tubong Cavite naman ang 24 na taong gulang na si John. Computer engineering ang kursong kinuha noon sa kolehiyo pero napilitang huminto mula nang nagkaroon ng problema ang kanyang paningin. Unang check-up namin noon, astigmatism pa eh. Tapos nagpa-check up ulit kami, mga 3rd year, 4th year, ganon. Doon na nila nalaman na keratoconus pala yung sakit ko. Tapos hanggang sa in-advise na nung doktor na kailangan ko nang magpa-cornea transplant. Noong nakaraang buwan, naganap ang cornea transplant ni John dito sa Eye Center ng University of Santo Tomas Hospital. Tuwa na nakatulong talaga si James. And sabi ko nga, kumbaga sa parang the of James will live on. So far, very successful yung kay John. Ngayon, nakakakita na siya ng 2040 or 2030. Hello, yes. Sa tulong din ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho, isang espesyal na eyeball ang naganap. Pinagtagpo kasi ang pamilya ni Miss Tony Rose sa mga naging beneficiary ni James. Inassure ko naman sila, si Miss Tony, si Miss Rosa Rosal na hindi ko gagamitin to sa mga bagay na hindi makakalugod sa Panginoon. Matapos ang halos 8 buwan, isang bagong John ang aming nakita. Kasi nung hindi pa na-operahan, kasi hindi ko talaga makikita yung mga getong kalayo na distance. Tapos nung first mga unang buwan na na-operahan ako, hindi pa ako confident na ganito kaliwanag yung naging vision ko ngayon. Tapos tong time na to, tong oras na to, yun, na ako, naging confident na ako sa bagong vision na meron ako ngayon. Nakapunta siya mag-isa ng walang kahirap-hirap dito, QC from Cavite, Bacoor to QC. Nakakapunta siya, MRT pa nga eh. Napilitang tumigil sa pinapasukang trabaho dati si John dahil sa sobrang labo ng mata. Pero matapos ang operasyon noong Abril, balik trabaho na siya. Nag-try ako na pumunta rito nung malabo pa yung mata ko. Nag-try ako pumunta rito. Kumbaga gusto ko lang i-prove sa sarili ko kung kaya ko pa ba. Pero grabing hirap para sa part ko. Pero nakarating ako. Pero ngayon, nakailang beses na ako na pumupunta rito mula sa Bacoor. Papunta rito sa Quezon City nang ako lang mag-isa. So, ang laking pagbabago. Yes, Jan. Paki-check, hindi ko ma-access yung dinang ko. Ang dating iniwang trabaho bilang computer technician, kanya nang binalikan. At nawala man sandali, bumawi naman daw si John sa trabaho dahil ngayon, dagdag responsibilidad pa ang nakapatong sa kanya. So, talagang gumrabi yung load ng work kasi syempre dati alam nila yung situation ko na ganun. Siguro parang hindi pa nila pinupush na Tapos ngayon may mga gumagawa na rin ako ng may mga numbers, may mga connected sa numbers na papeles. So ayos, loaded pero masaya. Nakatoka kay John ang lahat ng computer sa kanyang pinapasukan. Kaya naman bago magsimula ang araw, kailangang masiguro ni John na nasa tamang kondisyon ang mga ito. Malapit yung distance ko sa monitor. Tapos ini-invert ko yung kulay. Imbis na normal yung kulay ng computer, kailangan black para mabasa ko. So ngayon, yung parang normal na lang na malayo yung distance, hindi ko kailangang palitan yung kulay or kahit ano. Muling nasilayan ni John ang ganda ng kapaligiran. At para sa kanya, ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya ngayong taon. Parang na-unlock kung ano man yung totoong personality ko na
siguro palabati pala talaga ako kung hindi ganun yung ano ko, situation ko. Kaya naman habang buhay niya raw tatanawing malaking utang na loob ito sa pamilya ni Miss Tony Rose Gaida. So, sobrang thankful ako. Tapos, yung malaking improvements na nangyari sa buhay ko. Parang, una kay Lord, utang ko kay Lord yun. Tapos, sa kanila, syempre, na napakalaki yung decision na ginawa nila para makapagbigay ng, mag-donate nung part ng anak nila. Thankful nga ako sa naitulong sa akin ng Gaida family. And syempre, ngayong magki-Christmas, maki-greet ko sila kasi isa sila sa mga na-connect sa akin para makatulong. So, kay na Miss Tony Rose, kay Miss Rosa Rosel, Merry Christmas po, tsaka kay Jan, kapatid ni James. Syempre kay James din, alam natin na sa langit na siya. Merry Christmas sa inyong lahat. Matapos ang halos 10 taon na nangapa sa dilim si John, ngayon muling nagningning at lumiwanag ang kanyang buhay. Hangad namin na magsilbing inspirasyon ang kwento mo na sa likod ng pagtulong, kapalit ay pag-asa sa iyong kapwa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na taon po, ako po si Becky Morales, naway magsilbi tayong biyaya at inspirasyon sa bawat isa. Merry Christmas po mula sa aming lahat dito sa Wish Ko Lang. Dahil ika'y may pusong totoo, may sorpresang naghihintay sa'yo, kaya't wag na wag kang susuko. Wishes granted sa tulong ng Wish Ko Lang at Ariel Antibac with Power of Safeguard.